Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Pwede po ba natin palakpakan si Lord? Amen. And we are here to worship and receive God's blessing today. And syempre po, pwede po natin batiin ang ating katabi ng magandang umaga at idamay nyo na rin po ang pagbati ng maligayang Pasko. No po? Merry Christmas. No po? Good morning. And I'm so excited to share to you God's Word. And allow me to start the message by asking you, meron po ba kayong hinahanap ngayon sa buhay? Ayan. Hanggang ngayon po ba tayo po ay may hinahanap? Of course, tayo po ay may ipinapanalangin, may hinahanap sa buhay. At ito pong salita po na to malamang ang isa sa mga hinahanap po natin. Tayo po ay nagpe-pray ng opportunity. We are praying for a great opportunity. Nananalangin po tayo ng opportunity sa school, sa trabaho, sa ating pamilya. And as we pray for this word, habang tayo po ay nananalangin ng opportunity, pag ito po ay hindi natin nakikita, hindi natin nasusumpungan, hindi po natin agad na mamasid na ang mga bukas na pintuan sa ating pong buhay, tayo po ay napapaiyak. Tayo po ay nagwi-weep pag hindi natin nakikita ang mga opportunity na ating pinapanalangin. Pag hindi po tayo nakakakita ng magandang trabaho, pag tayo po ay hindi natin namimit yung pinagpe-pray po nating salary, yung earnings, pag tayo po ay nauubusan na po ng lakas, pag tayo po ay nawawala na ng passion, tayo po ay dahang-dahang umiiyak, ng lulumo at umaayaw po. But little did we know, sa paghahanap po natin ng opportunity, alam niyo po ba, ang paghahanap ng opportunity ay may cost. At nung nire-rehearse ko po itong preaching, nung inaaral ko po siya, naalala ko po yung isa sa mga subject ko po nung college, pinag-aralan po namin yung salitang opportunity cost. Baka po sa iba po na encounter at narinig nyo na po ang ibig sabihin nito. But for us to have a deeper understanding sa atin pong pag-uusapan sa buong sermon po ngayon, maririnig nyo po ng paulit-ulit ang salitang opportunity cost. Ano ba ang opportunity cost? Let me define it. It is the return of a foregone option less than the return of your chosen option. May pipiliin ka. The loss of a potential gain from other alternatives when one alternative is chosen. Isa lang ang pipiliin mo dyan. May uunahin ka dapat. Something that you need to lose or trade off in order to gain. Opportunity cost. In other words, sa salitang Pilipino, ito po yung ipupusta mo at itataya mo. Hindi po ito sugal, nililinaw lang po, hindi po ito sugal. Pero ano po yung willing nyo pong itaya? Dahil ang buhay po ay punong-puno po ng risk. May kailangan po tayong itaya, hindi po tayo pwedeng laging nasa safe zone. Kaya po, inaaral po natin ngayon to, ano ba yung opportunity cost? Ano ba yung mga bagay na kailangan kong itaya para nang sa gayon ako ay magkaroon? Ano po ang sabi po ng Bible sa salitang opportunity cost? Let me read to you in Matthew 16:25-26. For whoever desire to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake, Jesus' sake, will find it. For what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? Oo nga naman, ano naman ang mapapala kung nakuha mo ang lahat na wala naman ng iyong kaluluwa? Opportunity cost. At mapapansin niyo po dito po sa verse na to, meron pong mga word na loss, losses. Tayo pong tao, tayo pong Christian, ayaw po natin na tayo po ay may losses. Ayaw po natin ng losing streak. Ayaw po natin noon, ayaw po natin tayo po ay natatalo. Pero alam niyo po sa buhay, may mga kailangan po tayong ipatalo para tayo po ay may ipapanalo. Hindi po lahat ng laban ay ating naipapanalo. Sa buhay po na to, meron po tayong willing i-sacrifice para sa kabilang banda. Tayo po ay nagkakaroon ng gain. Tayo po ay nagkakaroon ng profit. At sa pag-uusapan po natin ngayon, buti na lang, meron pong sinabi ang salita ng Diyos po sa atin. Ano ba ang dapat nating piliin? Ano ba ang dapat nating unahin? Kaya po ang sabi po ng Matthew 6:33, at ito po ang pag-uusapan po natin ngayon. Sabi po dito, but seek first the kingdom of God and His righteousness. At hanggang dito lang po muna ang aking babasahin. Can I encourage everyone to please bow down their heads and we're gonna pray. Heavenly Father, we thank you so much for this beautiful morning. Panginoon, salamat nagpunta po ang iyong mga anak dito kasi nananalangin kami, Panginoon, ng opportunity.
Or yung iba sa amin, Panginoon, pagod ng maghanap ng opportunity. Napapagod na kaming ma-frustrate, napapagod na kaming ma-reject, napapagod na kami sa sariling diskarte namin. That's why today, Lord God, help us to understand your word, the very word that comes from you. Tulungan mo kaming maintindihan to. Holy Spirit, accomplish your purpose upon this assembly and let your will be done. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, minsan pa po, pwede po ba natin palakpakan si Lord ng pinakamalakas? Amen. Matthew 6:33, si Jesus, ano pong sabi niya? Seek first the kingdom of God. Ano ba yung ibig sabihin ng seek? Ano ba yung paghahanap? Ano po ba yung definition niyan? It's an attempt to find. It's a desire to obtain. No po, it is something that we dig. May hinuhukay, may hinahanap ka. Kaya po ang mga taong may nakikita, sila po ay naghanap. Kagaya po ng video po na to, ano po ba ang kanyang hinahanap? Bakit niya po ito tinataktak? No po, bakit po ito niyayanig? Dahil ito po yung proseso, isa sa mga proseso na pagkuha ng ginto. Hinihiwalay niya po ang soil, hinihiwalay niya po yung mga bato para po ma-exfoliate yung gold. May hinahanap ka kasi at nakikita mo yun pag hinahanap mo. Kaya po, ano po ang hinahanap natin ngayon sa ating pong buhay? Ano po? And minsan po, ma-share ko lang po ito, minsan po ako po ay napunta po sa isang paraiso, no po. Dito po yan sa Pilipinas, no po. Paraiso po sa Pilipinas, no po. Our very own Palawan, no po. Minsan po akong nakapunta po dito. Hindi po ako mahilig sa mga beach, no po. Pero ito po ay nung nakita ko po ito, yung mga rock formation, ako po ay grabe, bilib na bilib ako sa creation ni Lord. At tuwing pupunta tuloy ako ngayon sa ibang mga beach, meron akong expectation. Meron akong iniisip na gaano kaya kaganda yung pupuntahan ko. Sana yung nakita ko noon, meron din dito nito. Bakit ko po yun nasasabi? Kasi meron akong great experience. Hinahanap-hanap po natin yung great experience sa ating buhay. At gusto natin balik-balikan po yun kasi na-experience mo ng malupit. Kaya po, ito pong sinishare ko po ay personal experience, personal vacation experience. Itatanong ko lang din po ito, talking about experience. Kapatid, meron ka bang magandang experience na ginawa si Lord sa buhay mo? Meron ba? Meron ba ditong pinagaling? Meron ba ditong dati kang sira, binuo, dati kang may sakit, inayos ka ni Lord? Yung pamilya mo dati, sira-sira, ngayon binuo ng Panginoon. Dati kang walang pera, walang trabaho, ngayon binibless ka na ni Lord. Pwede ko po bang makita yung mga kamay na may great experience sa Panginoon? Amen. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Ang dami nating may great experience. However, yung great experience po na yan ay dahan-dahan nating hindi na hinahanap. Natatakpan po yan ng ibang bagay na hinahanap na natin. Dahil sa totoo lang po, sabi po sa pag-aaral, ito po yung madali nating hanapin. Natatakpan po yung great experience natin kay Lord dahil ito po yung madaling hanapin. Dahil sabi sa pag-aaral, sabi ni Maslow, ang madali pong hanapin ay yung basic, yung nasa baba. Hindi ko na po i-discuss yung ibang parts ng hierarchy of needs. Doon lang po ako sa physiological needs. Or in other words, yan po ang basic needs. The food, the drink, the clothing, the shelter. Ito na po yung default ng tao na hahanapin. Mas ito todo kong hanapin to kesa yung experience ko kay Lord. Mas madali ko na itong naipagpapalit dahil mas kailangan ko nga ito. Kaya, teka muna Lord, mamaya ka na. Kaya po, balikan po natin yung commandment ni Lord. Ganun ba dapat? Paano ba dapat? Ano ba ang instruction ng Panginoon sa atin? Balikan po natin yung verse, but seek, ano po yun? But seek first. Hindi po sinabing seek only. Nung inaaral ko po siya, oo nga no, alam din talaga ni Lord yung tunay na pangangailangan natin. Hindi po dinidefile, hindi po ini-itchapuera po yung physiological needs. Ang sabi lang ni Lord, unahin natin siya. Sa katotohanan po, bakit po ba talaga mahirap unahin si Lord? Yung totoo lang, to be honest, bakit mahirap unahin? Kasi po yan po ay may opportunity cost. Yan po ay may trade-off. Mag-change ka ng priorities, may ipaglalaban ka,
Mahirap po talaga ang first na word. Ano po? Seek first. Mahirap yun. Ano po? Ano ba dapat ang inuuna po natin sa ating pong buhay? Ano ba dapat ang mga first sa buhay? Ano po? Hindi last, yung uunahin natin ng Panginoon. Ano ba yung first? Inuuna natin si Lord sa ating finances. Gusto po ng Panginoon tayo po ay pagpalain, pero ayaw ng Panginoon na ang hinahabol na natin ay pagpapala. Dahil pag hinabol mo ang Panginoon, ang pagpapala ang hahabol sa iyo. Sige po, palakpakan po natin sa Lord. Kaya po, paano po natin ma-express, Lord, inuuna kita ha, praise God, kasi pwede po natin ma-practice dito yan sa church. Kaya po tayo ay may tithes, may offering, dahil pinapractice po natin. At ito po yung expression natin, Lord, uunahin kita sa aking pananalapi. Yung 90% akin yun, yung 10% sagrado yun sa'yo. Hindi ko na ipagdadamot sa iyo yun, Panginoon, dahil ino-honor ka ng aking pananalapi. Ina-acknowledge kita na ikaw ang source nito. Ikaw din ang uunahin ko sa aking mga ideas, sa aking mga pangarap. Sa pangarap niyo po ba, nandun pa rin si Lord? Amen. Sa ating pangarap, inuuna natin na hindi nakakalimutan si Lord. No po? At sa mga youth at YA na narito, ito po yung medyo critical po sa atin. Si Lord pa rin ba ang nauuna sa ating relationship? Dahil po minsan, pag tayo po ay wala pa tayong partner, no po, mahal na mahal po natin si Lord. Pero later on, nung nakatagpo natin yung partner po natin, hindi natin namamalayan, dahan-dahan na pala tayong nadidetach sa Panginoon dahil may mas mahal na tayong iba. And speaks of our devotion. At saan pa nauuna dapat si Lord? Kung ikaw ay naging successful, kung ikaw ay marami ka ng achievements, may mga titulo ka na, madami ng kinabit sa pangalan mo, may mga suffixes na yung name mo, ikaw ba ngayon ay inuuna mo pa rin si Lord? And of course, sa atin pong oras, priority mo pa rin ba siya? Kaya po, ayaw po nating mamimiss yung commandment ni Lord na seek first the kingdom of God. First, una. Pag hindi po natin nagagawa yon, namimiss po natin yung purpose ng commandment. And to prove my point, alam niyo po ba ang tawag po sa gamit na to? Parang nag-isip pa po kayo, ano po? Ano po yun? Extension. Ayan. Kung ang extension ay ganito ang itsura, extension pa rin kaya? Ano po? Bitin, ano po? May nagsabi po kaninang first service, extension pa rin naman yan, ano? Pero, paano magiging extension, ano? Napakaliit. Ano po? Extension pa rin naman, may saksakan pa rin naman. But what's my point? We don't want to miss our purpose. Hindi siya para dyan. Dapat yan mahaba. Kaya nga siya extension eh. So, inuuna natin ng Panginoon sa maraming bagay. We don't want to miss the purpose of that commandment. That's why, sabi po in Proverbs, in everything you do, put God first, and He will direct you and crown your efforts with success. Pag inuna natin ng Panginoon, susunod ang lahat ng mga pangangailangan at ang mga bagay natin na inaalala. Kaya kapatid, sabihin mo sa katabi mo, uunahin mo si Lord. Amen. Sumagot ba? Amen. Kaya po, tuloy ko lang po, ano ba yung aking uunahin? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Ano ba to? Ano ba yung kingdom of God and His righteousness? Ito po yung heavenly concern. God's agenda. Bakit ba mahirap maging concern ang heavenly concern? Sa totoo lang, bakit ba ito mahirap talagang maging concern? Because it is unseen, yet eternal. Right? Hindi nakikita. Abstract, yet eternal. It was disregarded, yet significant. Less prioritized, yet has to be magnified. Hindi nakikita, hindi sikat, hindi obvious, hindi popular, pero eternal, significant, and should be magnified. Kaya po, ano po ang sabi po ng langit? Heaven's concern is that you make Him as your concern. Kita niyo po yung concern ng langit, ikaw pa rin ang iniisip, tayo pa rin. Ganito po tayo kamahal ng Panginoon. Pwede ba natin palakpakan si Lord doon?
Ang concern niya, ikaw pa rin. No po, iniisip pa rin po tayo ng Panginoon. Kaya po, heavenly concern po yung ibig sabihin ng kingdom of God and His righteousness. And I believe it is a personal tip from God. Tinuturuan po tayo ng Panginoong gawin ang bagay na to. Dahil po, naniniwala tayo na pag inuna natin ng Panginoon, ay may misteryo po na nangyayari. Let me read it to you. Seeking first the kingdom of God is a mystery that we need to unlock in our minds. Sa totoo lang, sige po, itest po natin ito. Naaalala niyo yung mga pagkakataon na inuna niyo ang Panginoon na hindi kayo nagkulang? Yung pumunta ka, yung may sinunod ka na kulang ka, may sakit ka, hindi ka okay, inuna mo siya. Naaalala niyo pa po ba yung mga panahon na inuuna natin si Lord? O hanggang ngayon, naaalala mo ba yung pagkakataon na nauna mo siya? Sa totoo lang, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon, di ba? Hindi kaya ng computation yon, hindi kaya ng calculator yon, hindi kaya ng planning yon, hindi kaya ng forecasting yon. Ito ay isang misteryo sa mga nananampalataya sa Panginoon na kapag inuna mo siya, lahat ay susunod sa iyo. Amen po ba yun? Sige po, palakpakan po natin si Lord. Kaya, inuuna ko ba siya? Inuuna po ba natin siya sa ating buhay? Kaya po, sabi ng Romans 12:2, that's why do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Huwag kang maging conforme. Huwag kang masatisfied sa norm. Ano ba yung norm? Ano ba yung conformed? Ano ba yung ibig sabihin po nun? To behave according to usual standard. Ito yung normal. Ito ang mundo, yung mga kaklase mo, yung sinasabi ng paaralan natin, may norm yan. At ano yung norm ng mundo? Hindi uunahin si Lord eh. Kaya po, para po mas maging malinaw, gusto ko pong i-detail po, ano ba ang worldly concern at heavenly concern? Sabi po ng mundo, seek first the money. Seek first the asset. Pero ano po sa pinag-uusapan natin ngayon, we have to seek first the kingdom of God, the heavenly concern, God's agenda. Ano po? Ano ang sabi ng mundo? You have to do it yourself. Magtiwala ka sa sarili mo, mag-aral kang maigi, hindi po masama yon. Magtiwala ka lang, pero wag mo nang sama ang Diyos. Kaya mo na yan. Sabi ng mundo. Pero ano po ang sabi ng langit, sabi ng Panginoon? You have to do it with me. You have to do it with God. Ano po ang sabi ng mundo? You have to trust the news. Pero anong sabi ni Lord? You have to trust the word of God. Sabi ng balita, sabi ng eksperto, sabi ng ekonomiya, pero ano ba ang sabi ng Panginoon? Ano pong sabi ng mundo? You have to die to earn. Kailangan mong gawin yan. You have to die just to earn. Ano ang sabi ng langit? You have to die to yourself. Ano po ang sabi ng mundo? You cannot eat faith to live. Nasabihan na po ba kayo niyan? Minsan po sa akin pong buhay, nasabihan na po ako niyan. Hindi mo makakain ang pananampalataya. Hindi mo makakain ang Bible. Masakit po yun sa Tagalog, ano po. Pero ano po ang sabi ng heavenly concern? Living is not just about eating. Amen? Ano pong sabi ng verse in Romans 14:17? For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. And finally, ano po ang sabi ng mundo? Ito po ang inuudyok ng mundo. You have to live God to live. Of course, hindi po yan verbatim sinasabi po ng mundo. Hindi po straight to the point. Subliminal message po yan. Live God to live. Pero ano po ang heavenly concern? You have to live with God to give. Kaya po, syempre po, pinag-aaralan po natin ito ngayon. Ayaw po natin ng worldly concern. Gusto po natin ng heavenly concern. Kaya po, paano po ba mangyayari yon? Kailangan po natin ng trade-off. Kailangan open po tayo sa opportunity cost. Kailangan bukas po tayo dyan. Kaya madali po itong sabihin, madali po itong i-preach.
kailangan po natin ng tulong ng Panginoon sa tunay na buhay pag in-apply na po natin ito. Amen po ba doon? Gusto po natin ng heavenly concern. Sige po, palakpakan po natin si Lord. At kaya po, sabi niya po dito, seek first the kingdom of God. Ano ba yung seek first? I believe ito po ay expression of love. Two-way expression of love. Ang seek first, in-instruct ng Panginoon. Bakit? Gusto niya tayong mapabuti. Putol pa po yung verse, hindi ko pa po nababasa yung favorite part po natin. So po, mamaya po babasahin yung favorite part. Sabi po, seek first expression of love from God. Kaya inuutos, tayo po yung beneficiary. On the other way around, when we do this, when we seek first the kingdom of God, hindi po ba ito rin ang expression ng pagmamahal natin sa Panginoon? Ito po ay isa sa mga expression. Ilan lamang. Paano natin matatranslate yung pagmamahal natin kay Lord? We have to seek Him first. Kaya po, ano po ang sabi po dito? Seeking first the kingdom of God is not a command of abandonment. It is a command perfectly tailored for His children to be blessed. Kaya po tayo pong lahat na narito ngayon, gusto po natin, Lord, uunahin na kita. I'm not after for the physiological, but that's my need. But the secret is, I have to put you first in everything. In my first, uunahin kita, Panginoon, sa aking buhay. Kaya po, maaaring ito po ang tanong niyo po, ano po ba at paano po ba natin to maia-apply sa tunay na buhay? Sa paghahanap in seeking the kingdom of God, meron po akong ibibigay na acronym na sikat po nung 2020. Ayaw po natin makita nila tayo, huhulihin ka pag wala kang face shield. The IATF, ano po ang ibig kong sabihin dito? When you want to translate the seeking first the kingdom of God, it means you have to be intentional in loving God. Inuuna mo siya sa panalangin, sumasamba tayo, nagpupuri tayo. And yes, narito ka ngayon, nabalitaan mo na may LPA, naririnig natin ang ulan ngayon. Pero sabihin mo sa katabi mo, congratulations, sumimba ka. Diba? Mahal mo ang Panginoon, gusto mo sisimba ka, gusto mong mararanasan ng first-hand experience ang presence ni Lord. At hindi ka lang sisimba, gusto mo yung salita ng Panginoon, ay ito po yung ating nangunguya. We want to chew the Word of God. We need to be abiding in the Word. And we have to be trustworthy of our call. May ipinagkatiwala po sa atin si Lord. May purpose ka sa buhay, may calling ka. Tayo po ba ay mapagkakatiwalaan sa binigay ng Panginoon sa ating buhay? And finally, paano ba natin matatranslate yon? We have to be faithful in our little. Sa mga maliliit na bagay, ito po ay napapalaki natin dahil napagpapala tayo sa maliit. Napagkakatiwalaan po tayo. And amazingly, ang atin pong iglesia, ang atin pong simbahan, saan ba tayo nagsimula? Nakikita po natin ito ng paulit-ulit. Dito po nagsimula ang ating simbahan hanggang umabot po tayo sa construction ng Zenbless. Hindi titigil ang Church of God, hindi titigil ang leadership, ang ating pong senior pastor ay nangangarap ng malaking lugar. Bakit? We want to seek first the kingdom of God. Gusto natin maraming ma-in-house. Kaya it's just a matter of time, tayo po ay dadalhin ni Lord sa mas malaking lugar, nakasama ka, at mangyayari to, it's just a matter of time. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Dadalhin tayo ni Lord sa kanyang worship center. Kaya po, walang kang hihinto, huwag tayong titigil mangarap at manalangin sa Panginoon. Kaya po, ano po ang sabi po? Seek first the kingdom of God, and ito na po yung favorite nating lahat. And pwede nyo pong basahin. 1, 2, 3, go. And all these things shall be added unto you. What's the point? Yes. Kilala ng Panginoon si Maslow. Alam ng Panginoon ang physiological needs mo. Lahat ng bagay ay susunod na lang pag inuna mo ang Panginoong Jesus. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya po, nung binabasa po natin ito, may conclusion po siya. Ano po ang conclusion? Ng verse 34, therefore,
do not worry. Para kanino yung therefore do not worry? Hindi para sa lahat. Therefore do not worry. Para to sa mga nasa verse 33. Para to sa mga tao na pinipilit pa ring unahin ng Panginoon. Minsan kahit sa kabila ng logic, minsan illogical na, minsan hindi ka na maintindihan. Pero mas naiintindihan natin ngayon yung verse 34. Para sa atin to. Kapatid, kung inuuna mo ang Diyos, ito ang mensahe ng Panginoon sa atin. Namnamin natin, therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. Bahala ang bukas. Dahil si Lord nandun pa rin bukas, nasa susunod na araw, nasa next week, nasa next year, hindi ka iiwan ng Panginoon mo. Hindi ba? Kaya po, yung therefore, do not worry, as I contemplate na po, nung inaaral ko po ito, ang panalangin ko po kay Lord, I'm using the word opportunity cost, trade-off. Pinagpe-pray ko, Lord, what's the greatest opportunity that I have right now? Maybe yan ang tanong mo ngayon. Nananalangin ka ng opportunity, nananalangin ka ng open door. Baka nakalimutan lang natin na ano ba yung meron na tayo ngayon? And alam niyo po, sa pag-aaral ko po, ang Panginoon po, sumasagot po siya pag tayo po ay nagtatanong, no po, pag tayo po ay nananalangin. Hindi ba isa sa mga greatest opportunity na meron na tayo ngayon, hindi ba yan yung that today we are still alive? Sino po sa inyo nanalangin kagabi na mabuhay siya ngayon? Most of us, hindi pinag-pray yan na, Lord, buhayin mo ako bukas ha. And yet, hindi mo sinabi, buhay ka pa rin ngayon, hindi ba opportunity yan ngayon makita ang goodness ni Lord? Hindi ba opportunity yan ngayon na makita yung miracle niya, makita yung hope, yung good future? And now that you are still alive, and now that I am alive, the next question would be, ano gagawin ko sa buhay na to? What should I do in this life? Ano gagawin ko sa buhay na meron ako ngayon? Sa opportunity na to, sa buhay na to, ano gagawin ko dito ngayon? And maybe right now, sa tanong na yan, ikaw ngayon ay dumaranas ng hirap, nawawalan ka na ng pag-asa, ng future, nawawalan ka ng purpose. I hope that this next video, ito po ay mag-minister po sa atin. Let's watch this. Hi, ako po si Kish. I am 19 years old. Part po ako ng Youth Empowered Ministry. And isa po sa mga pinakamalaking hamon na kinakaharap ko ngayon ay ang paglalakad. Nung 8 years old ako, doon nila naman napansin na hindi pantay yung likod ko. Doon na ako pina-check up sa doctor. And doon nakita yung spine ko ay hindi normal. So, meron po akong severe scoliosis. Yung scoliosis po, ayun yung abnormal na pag-curve ng spine. And so, nung time po na yun, talagang para akong nasa acceptance stage na ng buhay ko na sabi ko, baka hanggang sa pagtanda ko, ganito na talaga ako. Not until such time na nai-involve na ako sa church, na nasa ministry na, and nakikita ko yung mga kaedad ko, yung mga youth, na kapag nagpe-praise and worship, nakakatalon sila, nakakasayaw sila. And sabi ko, Lord, gusto ko ring maranasan yung gano'n. Sinagot po ako ni Lord sa word niya, sa John chapter 10, verse 10. It says there that the thief comes to steal, kill, and destroy, but I have come to give you life, life that is full and good. Ngayon po, praise the Lord kasi ginagamit ng Lord ang Persian. Ayan, I have been waiting for the Lord actively and super thankful kasi ginagamit ng Lord itong mga taong to sa Persian para makita ko kung ano yung lakas pa na meron ako. Thank you Lord talaga kasi grabe rin yung mga progress na nakikita ko these days. Kung before, yung simpleng pagtayo ko, tatagal lang ako ng ilang segundo tapos babagsak na. But now, nakatagal po ako ng ilang minutes and sobrang laking achievement po yun para sa akin. Talagang dito ko naramdaman na sa kabila ng kahinaan ko, ang Diyos ang kalakasan ko. Kaya po, ngayon, I am encouraging you na kung ikaw ay you are facing a lot of limitations in your life, wag mo hayaan na gamitin niya ng kaaway para i-stop ka to prosper with a mission today. God bless you. Hallelujah. Ano po?
Salamat po sa buhay ni Kish, no po, and sana po na-inspire niya tayo. Her disability turned into her greatest opportunity right now. Kaya may pinagdadaanan ka bang hindi maganda ngayon? Hindi mo alam na kung ba't nandyan yan, yan ang pagsisimula ng greatest opportunity ng Lord sa buhay mo. Hindi maganda ngayon, pangit ngayon, nakakaiyak ngayon, masakit ngayon. Pero hindi natin alam yung purpose ba't nandyan yan. And for sure, pag nanatili ka sa Panginoon at inuna mo siya, makikita mo yung saysay bakit meron ka niyan ngayon. Kagaya ni Kish. And finally, knowing the opportunity, no po, mas naiintindihan ko po yung sinabi po ng John 3:16 ngayon. You know the verse. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whomsoever believeth in Him shall have eternal life. Mas naiintindihan ko na ngayon yung ginawa ng Panginoon. Ano ba yung gave His only begotten Son? Ito yung pinag-usapan natin ngayon. May trade-off. May opportunity cost ang Panginoong Jesus. Ipinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak. At ano nangyari sa kanyang anak? Ipinako sa krus. Para saan? Para sa iyo at para sa akin. Na kung sino man ang mananampalataya kay Jesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, ang Panginoong Jesus ang unang tumaya, ang unang nagbigay para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kung ikaw yan ngayon, nananalangin ka, naghahanap ka, Panginoong Jesus, I'm praying for opportunity right now. With all heads are bowed down today. If that's your prayer, Lord, I'm looking for opportunity right now. But this time, hindi ko hihilingin yung opportunity. Gusto kong sabihin sa iyo, Panginoon, more than any asking, this time, I would love to say this. Uunahin kita. I want to seek you first. I want to seek first the kingdom of God. And if that's you today, pwede ka bang tumayo? Kung yan ang statement mo ngayon, hindi mo na opportunity hihingin ko, Lord. Ang sasabihin ko, uunahin kita. Kasi ito ang gusto mo. At nagiging expression to ng aking pag-ibig ngayon. And habang tayo ay nakikipag-usap sa Panginoon, sa pagkanta po ng ating worship team, sama-sama po tayong magpuri. Hallelujah.